Tayo sa bawat minuto at segundo ng ating buhay, we have to think that it is only by the grace of God kaya tayo narito. It is only because God loves us so much and somehow medyo ipinapaling niya ng konti yung kanyang pagiging makatarungan just to be able to deal with our sinfulness. That will come a time, ang sabi, darating ang isang araw, ang lahat niyan ay huhukuman. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa Kanya. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Ipalakpak, ipalakpak ang kamay, itaas at ikaw ay sabayan mo ng indah at sumayaw saya. Ipahayag mo kapatid na mabuti ang Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat ng panahon. Diyos ka sa amin sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Hesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di na babago, di na babago. Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Hesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. So ito po yung title ko ngayong gabi, Love and Justice, Inseparable Nature of God. No? Most of the time, sinasabi natin, God is love. Amen? Masanay tayong sabihin, God is love. But we forget the other aspect, other significant aspect of the Lord. No? Yun yung tinatawag nating katarungan. Alam niyo po, hindi mo po pwedeng makilala o kilalanin ang Panginoon sa isang aspeto niya lang. Kailangan makilala mo siya sa kanyang kabuuan. Kung ang Diyos ay pag-ibig, napakasarap po nun sa pakiramdam. Tama po ba? But kailangan po nating makita yung balanseng pagkakilala sa Panginoon. Kailangan din nating makilala na ang Diyos ay katarungan. Okay, so ang text po natin ngayong gabi, kukunin natin sa Psalms chapter 89, verse 14. Sa yung henerasyon po ngayon mga kapatid, iba po yung kanilang konteksto ng pananampalataya. Ang tingin ko dyan, medyo mapanganib yung konteksto ng pananampalataya ng bagong henerasyon. I don't know if you belong to this particular type and kind of generation na ganito yung tingin sa pananampalataya. Mapanganib kasi hindi balanse yung pagkaunawa kung sino talaga yung Diyos. We always say God is love. Amen? But we don't say God is justice. Tama po ba? Sinasabi mo lagi ang Panginoon ay pag-ibig, ang Diyos ay pag-ibig, pero hindi mo sinasabing ang Diyos ay katarungan. But these two characteristics and attributes of God, hindi po natin yan pwedeng paghiwalayin. So if you understand that the Lord is a God of love, you should also understand that the Lord is a God of justice. Tayo sa bawat minuto at segundo ng ating buhay, we have to think that it is only by the grace of God kaya tayo narito. It is only because God loves us so much and somehow medyo ipinapaling niya ng konti yung kanyang pagiging makatarungan just to be able to deal with our sinfulness. That will come a time, ang sabi, darating ang isang araw, ang lahat niyan ay huhukuman. Yes, you're not anymore included in the great white throne judgment, mga kapatid. Hindi na po tayo kasama doon kung may tunay na may Kristo ka sa buhay mo. Hindi ka na po doon kasama.
Pero sabi naman ng kasulatan, we will account for everything that we do in this life. Dito sa buhay ng Panginoon, na binigay ng Panginoon. So yung balanseng pagkaunawa sa pag-ibig at katarungan ng Diyos, hindi lamang po yan magpapayabong dun sa pagsamba ninyo. No? Hindi po kasi kompleto ang pagsamba kapag hindi mo nakikita ang Diyos ng kabanalan. Why do you worship? Because God is a holy God. That's one of the basic reasons bakit ka sumasamba, bakit ka kumakanta, bakit ka nagpupuri sa Diyos. Banal ang Diyos. Sabi sa Romans 5:8, ngunit, I think most of you are familiar with this verse, ano? Ngunit ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. You see how God manifested His love? Every believer living in the balance of God's compassion and justice entails accepting both assurance of His mercy. Yung pag-ibig niya, sinisiguro niyang kahahabagan kanya, kapatid. And the gravity of His holiness. That's the balance, mga kapatid, no? Isipin mo, ang Diyos ay pag-ibig, pero ang Diyos ay katarungan din. You can never just sit on one and forget the other. Otherwise, the wrong image of the Lord. So we must accept His love with gratitude. Salamat, Panginoon. With humility, may pagpapakumbaba, acknowledging that we are rescued via His grace. Biyaya lang po ito ng Panginoon, mga kapatid. Ano po? Parang masakit dito. Kalibasa sa biyaya lang, minsan inaabuso ng mga mananampalataya. Ang Panginoon naman punong-puno ng pag-ibig yan Magpapatawad naman yan. Yep. Yes. But believe me, the Bible also says, He will never forget to satisfy His justice. At the same time, we must walk in reverence and fear of God, understanding that His justice requires us to to seek holiness and obedience. Kailangan nating i-pursue yung buhay na may kabanalan. And that sense of holiness is not manifested in this, mga bro. It's manifested in how you deal with your God. How you knew your God. Kasi kung kilala mo yung Diyos na yan, alam mo kung paano ka susunod sa Kanya. Mas masaya kung kasama ka namin dito sa Kung napanood mo ang video na to at umabot ka hanggang dulo, inaaniyahan ka namin bro. Welcome ka dito tuwing Miyerkules, 5:30 ng hapon. Kita-kits tayo bro!